At nandito na tayo sa napakalagang bahagi sa ating banal na gawain. Mga kapatid, tayo po'y tumayo bilang paggalang sa salita ng mahal na Panginoon. Bigay po natin ang buong pagkakataon, our beloved ordained preacher, Kuya Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother Perfect Iyas. Manalangin po tayong lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Dakilan naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang Banal, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, marami pong salamat sa dakilang pribilehiyo na ibinigay mo sa amin sa gabing ito. Malaya kayong magpuri, magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Lalo tigit salamat po, Amang Banal, sa iyong banal at matamis na presensya. Mahal na Panginoon, minsan ang papatawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pagpalain mo po ang aming pagkikinig ng iyong banal na salita sa gabing ito. Alisin niyo po ng mga adlang gawa ng kaaway and bind the power of darkness, unbelief, doubts, hindrance. We command you to cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal, ay tanging sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kayo pinag-ibigyan ng dobleng paggalang sa ating minamahal ginagalang na Evangelista Will Estrada Almeida, at gayon din po sa mga pag-alala sa mga gintong aral at turo ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanyang beloved children, sa lahat ng mga kapatiran, webcast viewers, magandang gabi sa mga bisita, mayong gabi kaninyong tanan, palapakan natin ang Ginoo. Praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon. Welcome po sa ating mga visitors sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. At alam ko po na dinala kayo ng Diyos dito upang kayo pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen. Upang kayo po ay pagalingin sa inyong mga karamdaman, sapagkat ang sabi ng Biblia, "Come unto me, all that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Amen. Sabi ng mabait na Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigat ang lubha, may mga karamdaman, may mga problema. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Amen. Kapahingaan sa inyong mga karamdaman, pagpapalain kayo ng Diyos, mga minamahal, sapagkat nais ng mahal na Panginoon na pagpalain kayo ng Diyos. Amen. So ang inyong pong pagparito ngayon ay hindi po ito disgrasya. Amen. Ito po'y blessings from the Lord. Amen. Tinawag kayo ng Diyos, nilapit kayo ng mahal na Panginoon para pagpalain kayo ng Diyos. Para inyo pong matanggap ang blessing na galing sa mahal na Panginoon. Amen. Sa Diyos, walang imposible. Sa mahal na Panginoon, kayang pagalingin ng Diyos ang lahat ng karamdaman. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Napakaraming mga kapatiran, buong Pilipinas hanggang sa iba't ibang bansa, nang lumapit sila sa mahal na Panginoon, taglay-taglay, minsan 13 karamdaman. Amen. Naalala ko po, mga minamahal, yung isa nating kapatiran, 13 karamdaman ang dala niya. Puros malubha, mga minamahal. Tinanggihan sa ospital sa dako ng Dumaguete. Dinala doon sa Manila. Hanggang sa Manila, sabi ng doktor, hindi natin kaya. Dahil puros komplikado na ang kanyang karamdaman. Ipauwi na lang doon sa Negros, sa Dumaguete. Baka dito pa mamatay. So mga minamahal, subalit napakabait ng Diyos, mga minamahal. Nang sila'y dumalo sa gawain, siya'y tumanggap sa mahal na Panginoon at siya'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Hanggang ngayon buhay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Si beloved, ano po mga minamahal, manuyod sa dako ng Dumaguete. Nakalimutan ko yung pangalan. Daisy Mangilawod. Beloved Sister Daisy Mangilawod. Nandun ngayon, nag-worker sa dako ng Dumaguete. 13 karamdaman. Hindi basta-basta yung karamdaman niya, mga kapatid. Talagang walang pag-asang mabuhay. Tinanggihan ng mga doktor. Pero sa mahal na Panginoon, walang imposible sa Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, hindi tayo tatanggihan ng Diyos. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, kayong lahat lumapit sa akin. Matthew chapter 11 verse 28. Kindly open your Bible. Praise the Lord.
From the book of Matthew, chapter 11, verse 28. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. Matthew, Kabanatang 11, tarata 28. Magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nangabibigat ang lubha at ay aking mapagmahingahin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So ito po yung tinatawag na gracious invitation, maminamahal ng mabait na Diyos. Amen. Amen. Come to all who labor and are heavy laden with the troubles of life and the sins of their own human nature. By coming to our dearest Jesus, becoming His servants and obeying His direction, He will free from your insurmountable, kinatawag na burdens and give you rest, peace, and His Holy Spirit to lead you through life. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So what trials and cares you carry will be born with His help and grace. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Yan po ang imbitasyon ng Diyos. Amen. This is the gracious invitation of our loving God. Come to Him, all that labor and are laden. Lahat ng may problema, lahat ng may karamdaman, mga minamahal, nais ng Diyos, mga minamahal na lumapit sa mahal na Panginoon. Pag meron kang karamdaman, minsan ang doktor magdadalawang isip. Amen. Sa aking side, yung aking brother, dalawa na yung brother ko, mga minamahal, na pinatutuo ko sa inyo. Yung unang brother ko, 4 years ago, mga minamahal, nandito ako sa Cebu, tumawag sa akin, sabi niya, umuwi ka. Dahil si kuya, malabha ang karamdaman. So inaantay ako ng kapatid ko na sa ospital, laging binabanggit nasaan ni Sinilo. Inaantay ako ng kapatid ko. Mga minamahal, nandito ako Cebu, marami tayong anniversary Thanksgiving. Sabi ko, buwi ako. Kaso lang may mga anniversary, hindi na ako maiwanan. Pag madaling araw, dito ako nakaluhod, umiiyak sa mahal na Panginoon. Dahil yung kapatid ko dying sa ospital. Pag uwi ko sa ospital, diretso ako sa ospital. Pagdating ko sa ospital, nandoon lahat ng mga kapatid ko, pati siya mga minamahal. Pagkakita ko sa kanya, ganitong kulay, dilaw na dilaw yung kapatid ko. Yung kapatid ko, mga minamahal, dilaw na dilaw yung mata, dilaw. Yung kanyang crown, yung mga minamahal, dilaw. Pati palad, katawan, puros dilaw. Pag umihi, mga minamahal, ganitong kulay ang ihi. Mga minamahal, sabi ng doktor, maganda ng 180,000 para sa operation lang. Sabi ng doktor, hindi mag-function ang kanyang liver. Lumaki yung tiyan. Kahit isang patak na tubig, hindi na may pwede pumasok. Mga minamahal, dying siya, mga minamahal. Sabi ng doktor, 170,000, pero hindi ako sigurado mabuhay siya. Pinabayaan niya ang kanyang sarili. So mga minamahal, sa ganong sitwasyon, mga minamahal, wala tayong ibang tatawagan kung hindi ang Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Wala tayong ibang lalapitan kung hindi ang Diyos. Ang sabi ko sa kanya, to the leading prayer ng beloved honorable pastor, nag-send ako ng message for backup prayer. Sabi ng beloved children, okay po, beloved kuya, the Lord will extend the life of your brother. So pinaniwalaan ko po yun na ang mahal na Panginoon mag-extend ng buhay ng aking kapatid. Amen. Pagpatong ko ng kamay, mga minamahal, sa ospital, ipinanalangin ko yung aking brother. Kinabukasan, mga minamahal, wala na, hindi matuloy ang operasyon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi matuloy ang operasyon. Pagkatapos, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ilabas mo yung kapatid ko. Kinabukasan, mga minamahal, nagnormal. Yung kanyang pagdumi, paghihi, nagnormal. 4 na araw, biglang nawala yung pagkadilaw, mga minamahal. Pag 5 araw, pinalabas sa ospital, hanggang ngayon, buhay na buhay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakikita ko ngayon, mga minamahal, sa kanyang Facebook, nagbabike pa siya ng napakalayo, 40 kilometers. Mga minamahal, yung exercise nila ba? Bumalik sa kanyang kontrata, sa kanyang trabaho, pinagpala pa ng mahal na Panginoon. Ganon kabait ang ating dakilang Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ganong klaseng mga minamahal, talagang mamamatay na yun eh. Pero ngayon, mga minamahal, sabi ko, saan ka galing? Nagbike ako, sabi niya, gano'ng kalayo? 40 kilometers. Just imagine, makapagbike ka pa ng 40 kilometers, mga minamahal, kung mag-exercise, kung hindi ka pinagaling ng mahal na Panginoon. Nung nakasalukuyan siya may sakit,
Sabi ng doktor, i-CT scan. Dahil merong dong sinaksak yung doktor sa kanyang tube, sa kanyang liver. Kailangan tanggalin yun dahil maninira yun sa kanyang loob. Sabi ko dito ako sa Silbo, sabi ko mag-pray tayo. Pinag-pray ko siya, sabi ko, huwag ka na, walang mawala yan. Sa pangalan ni Jesus, mawala ka. So mga minamahal, pag uwi, nandun siya sa Cebu, nandun sa Tarlac, nandito ako sa Cebu, pinag-pray ko na mawala yung nilagay ng doktor. Sabi ng doktor, sabi kasi ng doktor, magpa-check up ako ngayon. Sabi ko, magpa-CT scan, 2 beses. Unang CT scan, pagtingin ng doktor, sabi ng doktor, saan ka nagpa-CT scan? Sabi niya, doon po. Sabi ng doktor, doon sa kabila. Pag nag-CT scan sa kabila, sabi ng doktor, ba't nawala? Everybody say amen. Hinahanap ng doktor yun, nilagay niya, ba't daw nawala? Mga may pinasok dito, 70,000 yun. Para titingnan yun. Mami na mahal, sabi ng doktor, nawala. Nagtataka ang doktor, ba't nawala? Ibig sabihin ng Diyos natin ay dumidinig ng ating mga panalangin. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, biglang nawala. Hanggang ngayon, mga minamahal, wala. No, back to normal. Ang kanyang kalusugan, mga kapatid. Makapag-bike ka ba ng 40 kilometers kung hindi ka normal? Everybody say, amen. Ibig sabihin, sa Diyos natin, lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Katayong nabibigatan na lubha, may problema tayo sa buhay, may mga trials tayo sa buhay, mga minamahal. Wala tayong ibang lalapitan ng Diyos lang. Amen. Lahat ng mga kapatiran sa buong mundo, sa iba't ibang bansa, mga minamahal, mga kapatiran natin na wala ng pag-asa sa ospital, mga karamdaman, sa Diyos may pag-asa, sa mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat nais ng Diyos, tawagin tayo ng mahal na Panginoon upang maglingkod sa Kanya. So, ang ating pag-usapan ngayon, yung tinatawag na the purpose of life, o life purpose. Ano bang layunin ng buhay? Mga minamahal, unang layunin, to serve the Lord. Amen. The service of God. From the book of Joshua, chapter 24, verse 15, kindly. From the book of Joshua, chapter 24, verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Josue, Kabanatang 24, talata 15. At kung inakala ninyo mga masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw nito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos na mga Amorheyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ang aking sangbayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So, its believers, mga minamahal, must, at tinatawag na continually choose whom he or she will serve. Everybody say amen. As with Joshua and the Israelites, mga minamahal, sabi po ng Biblia, serving the Lord is not merely, mga minamahal, a one-time choice. Ibig sabihin, we must choose time after time to believe, trust, persevere in the faith, and to obey God and His Word. Everybody say amen. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi isang decision lamang. Everybody say amen. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos, time after time, mananatili ang ating desisyon na maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, dahil ganito na, gusto lang, dahil pinagpala na tayo. Minsan gagamitin ng kaaway yung mga blessing para hiwalay ka sa mahal na Panginoon. Kaya sabi po ng Biblia ni Joshua, choose this day whom you will serve. Magpili kayo ngayong araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Everybody say amen. So we must choose, mga minamahal, time after time, mga minamahal. Araw-araw, paglingkuran natin ng Diyos, hindi magbabago yung ating desisyon. Dahil yung mga Israelita, ginawa rin ng Diyos sa pagkabihag sa Ehipto. Subalit doon, nandun na sila sa ilang, nagbago ng kanilang isip, ayaw na nilang maglingkod sa Diyos. Everybody say amen. Sa atin, mga minamahal, magkaroon tayo ng strong decision. Everybody say amen. Paglingkuran natin ng Diyos, mga minamahal, sa hirap at ginawa kahit anong mangyari, patuloy-tuloy tayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen?
Another thing, anong plano ng Diyos sa buhay natin? Sabi po ng Biblia, seek God's kingdom from the book of Matthew, chapter 6, verse 33. Kindly. From the book of Matthew, chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Mateo, kabanatang 6, talata 33. Darapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Amen. Ever see amen. So mga minamahal, we must, sabi po ng Biblia, we must seek earnestly to have the rule and power of God, mga minamahal, demonstrated in our lives. Mga minamahal, seek ye first the kingdom of God. Sa ating buhay, mga minamahal, ang sikreto po sa lahat ng bagay, unahin mo ang katwiran ng Diyos. Ever see amen? Seek His kingdom, seek His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Beloved Brother William Mamina Cuardo, to galing to sa Canada, naging Canadian citizen. Akala niya kasi, pag nandun ka na sa bansang Canada, at meron ka ng tinatawag na health benefits ba, yung Medicare, sigurado na, kahit anong sakit. Pero pagdating doon, hindi kayang pagalingin ng mga doktor yung kanyang sakit. Ever see amen? Hindi kayang pagalingin ng doktor yung kanyang sakit. Umuwi dito sa Pilipinas, mga minamahal, talagang maluba ang karamdaman. Pero nanumbalik sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal ngayon, napakalakas. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ang Diyos, unahin mo ang mahal na Panginoon. Sa ating mananampalataya, unahin natin lagi ang mahal na Panginoon. Seek His kingdom, His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay idagdag ng Diyos sa iyo. Ever see amen? Unahin mo ang kalooban ng Diyos. Ang pinakamalaga, ang kalooban, magawa mo ang kalooban ng Diyos, dagdagan ng Diyos, dugtungan ng Diyos ang iyong buhay. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ever see amen? Kaya dugtungan ng Diyos yung buhay mo. Amen? Yung beloved sisters natin dito na may cancer of the breast, yung lola namatay sa cancer sa breast, yung nanay namatay sa cancer sa breast, yung kapatid namatay sa atiyan namatay sa cancer sa breast, yung kapatid niya nakuha ng isang breast. Kasi meron ding cancer sa kanyang breast. Wala na rin pag-asa. Pero dito, pag magpuri, lundag ng lundag, talon ng talon, mga minamahal, pinagaling ng ating mabait na Diyos. Every shout, praise the Lord. Seek His kingdom, sabi ng Biblia, unahin natin ang mahal na Panginoon. Minsan, nabubulagan tayo ng kaaway kasi inuuna natin yung kugustuhan natin, hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya, ang mangyari ang ating paglilingkod, hindi magkandibao pa. Mga minamahal, ever see amen. Mga minamahal, ang daming troubles sa isip natin, ang daming anxiety, ang daming worries, ang daming pumapasok sa isip natin. Pero kapag unahin mo ang mahal na Panginoon, payapa ang isip mo, palapakan natin ang mahal na Panginoon, ever see amen. Ang Diyos ang mag-supply ng ating pangailangan. Bibigyan ka ng magandang kinabukasan ng Diyos. Kayo na mga kapatiran, mga minamahal, may magandang plano ang Diyos sa inyo. Lahat ng mga kapatiran, aking marinig mga patutuo ng mga kapatiran, mga minamahal na nung araw napakahirap ng buhay, sumalit ng sila maglingkod sa mahal na Panginoon. Inuna ang kalooban ng Diyos, dalo kasama mga bata nila. Mga minamahal, sa pagdalo sa gawain, ginawa ang kalooban ng Diyos. Mga minamahal, dati yung mga bahay, butas-butas, mga minamahal. Yung isang kapatiran natin, nandun ako sa Singapore noon, nagpatutuo siya nung araw, sabi niya, 4 kami magkakapatid. Yung papa ko, pag sumakay kami ng jeep, nakasabit na lang. Kami nakatayo sa estribo, mga minamahal, dahil wala kaming pera. Kung saan ang gawain, bitbit namin yung bag, dala yung mga banig pag overnight. Mapa-Amoranto, Maconeta, Maluneta, mapunta ang gawain sa Marikina, tuloy-tuloy kahit umuulan, simba ng simba. Ngayon mga minamahal, mantakin mo mga minamahal, ngayon napakaganda ng mga trabaho, naging mga professional, nagtatrabaho sa malaking bangko sa ibang bansa, mga minamahal.
Ang kanilang mga bahay, napakarami. Ang kanilang mga sakyan, napakarami. Yan ang pagpapala ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Yung bahay daw nila, nung araw sila nakatira sa bahay, ang inupahan ng bahay, 300 a month. Mas malaki pa lang, malaki ng kaunti yung kulungan ng baboy. Pag umuulan din sa loob. Pag kumain sila, ilapag yung lamesa. Pagkatapos ng kumain, iligpit yung lamesa, ilagay yung banig. Yun ang bahay nila, pero hindi sila tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon, pinagpala sila ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Unahin natin ang katwiran ng Diyos. Ang lahat ng bagay, kagalingan sa karamdaman. Ang kagalingan sa karamdaman, idagdag lang ng mahal na Panginoon. Amen. Proteksyonan ang ating pamilya. Tugunin ng Diyos yung ating mga dalangin. Amen. Yung aking pangalawang brother, tumawag din last December yun, January. Nasa ospital, dying din. Liver din. Lumaki yung merong capsule sa kanyang liver, 2 litrong nasa kanyang liver, sumaksak sa baga. Yung baga, hindi na mag-function yung baga, hindi na makahinga. Mami na mahal, tumatawag sa akin dito. Mami naman nasa ospital. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Tumawag tayo sa Diyos. Mami na mahal, wala rin pag-asang mabuhay yun. Pero nang manalangin, kabagan ng Diyos, ngayon mga minamahal, nagpasitiskan, clear na naman yung kanyang sa kanyang liver na 2 litro. Mga minamahal, tinanggal ng mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mapakabuti ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ibig sabihin, ginagawa ng Diyos yung mga himalang ito. Bakit? Mga minamahal, nasusunod-sundin natin ang kalooban ng Diyos. Walang imposible sa ating mabait na Diyos. Amen. Ngayon, tatanungin ko, saan ka ngayon? Sabi niya, nandun ako sa La Union, nagbiyahe. Napakalayo, almost 10-12 hours. Siya nag-drive sa kanyang sasakyan. Makapag-drive ka ba? Nung araw, wala ng pag-asa. Hindi na nga makahinga. Pero ngayon, mga minamahal, bumibiyahe ng 12 oras, mga minamahal sa kanyang negosyo. Napakabait ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya sa atin, unahin natin ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong mabahala, sabi ng Biblia, sa anumang bagay. Habang kayo nabubuhay sa daigdig na ito, alam ng Diyos ang mabuti para sa inyo. Alam ng mahal na Panginoon yung nararapat para sa inyo. Huwag kayong magalumihanan kung anong para o bukas, mami na mahal. Ang importante, araw-araw, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. At lahat ng bagay, idagdag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi po ng Biblia, mami na mahal, finishing, tinatawag na doing the Father's will. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Completing the course joyfully. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong malungkot sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko na inisip na mahalaga ang aking buhay. Sabi ni Apostol Pablo, Amen. I will not count myself important ba? Sabi niya. Hindi na mahalaga sa akin ang buhay. Ganun ang paglilingkod sa Diyos. Ang pahalagaan natin ang gawin ang kalooban ng Diyos. Mas mahalaga ka sa mga isparo, sa mga isparo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Huwag kang magalumihanan sa anumang bagay. Gawin mo ang nararapat gawin para sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kang tapat sa mahal na Panginoon. Magpakainit ka sa Diyos. Mga minamahal, lahat ng bagay, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pag hindi mo inuuna ang kalooban ng Diyos, inuuna mo sarili mo, mawawalan ka. Dahil sabi ng Biblia, ang umibig sa kanyang sarili ay mawawalan nito. Subalit ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa Ebanghelyo, dahil sa paglilingkod sa Diyos, lalong makasumpong nito. Amen. Baligtad ba, mga minamahal? Sa mahal na Panginoon, iba ang kalooban ng Diyos. Kung unahin mo lagi ang mahal na Panginoon, maglingkod ka sa Diyos na mainit sa paglilingkod. Mahal na Panginoon, ginawa mo ang kalooban ng Diyos. Mga minamahal, mga kapatiran natin, napakaraming mga patutuo. Mga minamahal. Pero ngayon, pinagpapala sila ng mahal na Panginoon. Ganon ang kalooban ng Diyos. Mahabang buhay, ibigay sa inyo. Everybody shout, praise the Lord. Mahal na Panginoon, maglingkod ako sa iyo. Bigyan mo ko ng mahabang buhay. Bigyan ka ng mahabang buhay ng mahal na Panginoon. Amen. Kahit anong karamdaman dumapo sa iyo, mga minamahal. Ang Diyos magpapagaling sa iyo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kahit mamamatay ka na bukas,
Humingi ka sa mahal na Panginoon, basta maglingkod ka, gawin ko kalooban ng Diyos, magpakainit ako. Mahal na Panginoon, yung buhay ko, dagdagan mo, dugtungan mo para maglingkod ako sa iyo. Gagawin ng mahal na Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Ever say amen? Amen. Maging tayo, buksan natin yung ating spirit, pangunawa. Ever say amen? Amen. Ang mahal na Panginoon, siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Anong dapat mong ikabahala? Ever say amen? Anong dapat mong ikabahala? Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya ang gawin natin ang kalooban ng Diyos. Magpakainit tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ang magpaplano na magandang plano sa buhay ng bawat isa sa inyo. Ever say amen? Sabi ni Jeremiah, sabi ni Prophet Jeremiah, I know that the way of man is not himself. Amen. It's not in man to direct his steps. Ever say amen? Ibig sabihin, we are incapable to planning our lives. Only God knows the future. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. And He is the one who capable choosing our vocation and path. Ang Diyos ang nakakalam ng mabuting para sa atin. Para sa atin, anong magandang para sa atin. Hindi natin kayang iplano ang buhay natin. Hindi natin alam bukas. Hindi natin alam mangyari sa araw bukas. Pero abang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, ang mahal na Panginoon magpaplano para sa bukas mo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat tayo tumayo, mga minamahal. Tayo po yung maawit sa mahal na Panginoon. Abang tayo po yung maawit sa mahal na Panginoon. Sana ba nating ibigin natin ng Diyos? Sa ating mga visitors, kindly come forward po. Palihog, diri mo sa dubangan. Praise the Lord. Samtang muawit kami, amo kamongyang yo diri sa duol sa tapangan sa pagdawat sa Ginoo. Praise the Lord. Ating awitin ang mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon. Amen. Umawit po tayo sa mahal na Panginoon. Yes, thank you so much, dearest Lord. Hallelujah, hallelujah. Paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok aking naranasan. Kahit kay lungkot man ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno ng kaluluhan, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ng Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lagpas niya isa sa'yo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan Hallelujah, hallelujah. ng iyong inaalam. Hallelujah. Ang paligid mo man ay libos na nagkahirihan, lakas niya isa sa'yo kung tatawagan mo siya. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Lord. lahat ng tao. Thank you for your love, oh God. Hallelujah. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako,
kaibigan. Thank you for your goodness. Thank you for your love, O God. Paligid mo ba na Hallelujah. lubos na kadiliman? Lakas niya isa sa'yo kung tawagan mo siya. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas ko, na hindi pagkakas ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pagkakas ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Amen. Thank you for your love, O God. Hallelujah. Lakas niya isa Thank you so much. We love you so much, dearest Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's worship the Lord. How great thou art. We love you so much, dearest Lord. We worship you, O God. How great your love, O God. Hallelujah. Thank you so much, O God. How great thy name. How faithful thy love. Dalay ko ng Diyos. Purihin ang mahal na Panginoon. Habang nandito sa ating kalagitnaan ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, paglingkuran natin ang Diyos, maminamahal. Hallelujah, na walang pag-alinlangan sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabait ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Walang ibang Diyos na makakatulong sa atin sa oras ng ating kabagabagan. Mga minamahal, walang Diyos na magmamala, kundi siya lamang napakabait na Diyos. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon para sa ating mga bisita. Ang Ginoo doon ay plano sa inyong kinabuhi. Ug bulahan ka mo, akong usbon, bulahan ka mo karon. Kaya ang Ginoo tagpili ka ninyo, gitawag ka mo sa Dios, aron mga lagad ka mo sa Ginoo. Ang Ginoo musulbad mo ayo sa inyong mga sakit, sa inyong mga magsulbad sa inyong problema. Ingon sa Ginoo, ari kamo kanako, kamong kita nagkapuy-an, gibugatan tagahan kamo kapahulayan. Doon ay kaluwasan ng yatag Ginoo kanato maigsoon sa kasulbaran sa inyong problema. Dawatang Ginoo pinagini mo mong pag-ampo. Ang kaluwasan, una ang pagtuo sa Ginoo, ikaduwa ang paghinulsol sa atong mga sala, biyan ng sala. Mga minamahal, ikatulo ang bautismo sa tubig sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ikaupat, ang Diyos magbautismo kaninyo sa iyang balang Espiritu Santo. Uman ka mamudawat karon, gusto niyo magbautismo, doon ay bautismo. O padayon ka mo sa pagsimba, aron ng Diyos, magpanalangin kaninyo. Ibayang inyong kamot, sige. Ilito kining pag-ampo, sabat ka mo sa pag-ampo. Ginoong Hesus, salamat Ginoo, sa imong pagtawag kanako. Salamat Ginoo, imo kong kitagaang dili Ginoo, higayon, makaduol sa imong tiilan. Ginoong Hesus, niya ko karon sa imong tubangan. Mga ikog pasaylo sa akong mga sala. Ginoo, pasaylo ako Ginoo sa akong mga kalapasan ug kasalanan. Ginoong Hesus, ginadawat ko ikaw, akong manluluwas, Ginoo, Dios ug hari sa akong kinabuhi. Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Ginoo, pandalanginan ko Ginoo sa ngalan mo Ginoong Hesus. Amen. Magampo kami yan ng ninyo. Langit ng Amahan, salamat po Diyos. Kini mga kalag na miduol kanimo, salamat po Diyos. Dahil panalanginan sila sa unang pag-ampo sa among beloved pastor. Ayuhan ang mga balatian, O Diyos. Ikaw magapanalangin kanila. Wala imposible kanimo, Diyos. Pasaylo sila mga sala, o isulat ang ilang ngalan sa libro. Sa kinabuhi mo, silang tinuod mong anak sa kasing-kasing binuhatan. Sa ngalan mo, Ginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dalaga ng Diyos. Padayon ka mo, maigsoon. Padayon ka mo sa pagsimba. Aron panalanginan ka mo sa Ginoo. Makabalik ka mo sa inyong pwesto. Praise the Lord. Huwag magampo kitang tanan sa ato. Doon ay mga panginanglan sa Ginoo. Lahat na may karamdaman, lahat na may problema.
idulog natin sa mabait na Diyos. Praise the Lord. Magkaisa po tayong dumalangin. Let us pray po. Manalangin po ang lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal. Sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin ng aming ginagalang minamahal ni Evangelista Willis Almeida. Salamat po mahal na Panginoon sa matamis na pag-ibig mo sa amin. Salamat po sa dakilang pribileyo binigay mo sa amin, O God. Mahal na Panginoon, patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Dalahin ko po ang bawat isa sa iyong mga anak. Alingatan mo sila. Pagalingin mo lahat ng may karamdaman yun at mga pagpalang kamay, O Diyos. Abutin mo ang mga pangangailangan ng bawat isa. Pagalingin mo ang mga karamdaman. Lutasin mo ang mga problema, O Diyos. Pagpalain mo po sila sa lahat ng bagay, sa financial, material, physical, at tigit sa spiritual. Ligunan kaming tanan, O Diyos. Panalanginan kaming tanan, Ginoo. Panalanginan mo ilang mga labuan sa mahal sa kinabuhi. Sa ngalan ng Ginoong Yesus, in Jesus' name. Amen and amen. Ipandong ang kamot sa inyong ulo, mga minamahal. Sige po, ipandong ang kamot sa inyong ulo, ang pikas kamot sa parte sa inyong lawas. Kung doon na kay sakit, kung sa may balatian ni mo, mo nyo na cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, asthma, o sa manay mong balatian, mga problema, atong badlungon sa ngalan sa Ginoo. Mga minamahal, una-una na to ang atong buotang Diyos, ang ating unang pag-ampo sa atong beloved pastor mo'y nagpandong sa inyong kamot. Sige, magapukit ang tanan. Hallelujah. Wala tayo lihan sa mga minamahal. Sige po, ipandong kamot sa inyong ulo. Langit ng amahan sa pangalan mo, mahal na Panginoong Yesus, aming ginagamit na yung dakil at banal na pangalan, aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, the most of infirmity, sickness, demo ng karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, I command you to cast out in Jesus' name. Demo sa problems, doubts, and belief, lukewarmness, lesbianism, carnality, evil thought, cast out in the name of Jesus. Homosexuality, cast out. Pride, vain glory, cast out in Jesus' name. Be blessed and be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Daligo ng Diyos. Magapanindog kitang tanan, mga minamahal. At ang bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo pong lahat ay sumigaw ng 3 beses, sabay lukso, jampa, lukso, para mawalang sakit sa inyong mga lawas. Sige, lukso tamos, ingit tagkusog, kanang pulong nga, hallelujah, praise the Lord, mo'y kinatas ang pagdaig para sa Ginoo. So, dungan ta, sige, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. God bless you po, mga minamahal, praise the Lord. Tuloy-tuloy po tayo sa ating announcement, mga minamahal. So, tuloy-tuloy po ang ating pananambahan. 3 times a week po ang ating simba. Wednesday, 10 to 3. Wednesday, 4 to 8 sa gabi, sama karon. So, Friday na to, 6 to 11 sa gabi. O gatong Domingong panimbawon, alas 10 sa buntag, antod sa alas 3 sa hapon. Mo yatong pagsimba diri, may isang daligo ng Diyos dito mag-absent. Mamina mo sa atong miracle hour. Sa everyday na siya, except Friday, no? 8 to 9 p.m. Daligo ng Diyos. Sa atong Facebook account, GMCM Cebu, Central Visayas, Daligo ng Diyos. Huwag din lang tama ng atong announcement, o atong simba, o manindog kitang tanan mga igsaon. Lahat-lahat po tayo tumayo, mga minamahal, at tayo po magkaisang manalangin para sa ating closing prayer. Praise the Lord. Brother Antonio, kindly. Amen. Praise the Lord. Labi siya po, ang beloved Don Preacher Nilo Miranda. Kamot ang mga ison sa Anton Tipurag Bulag. Dalag yung kadiyos na itapusan malapinon ni Matam. Kagabi yun o garing salamat malapinon. At tapos yung mga bulaton medical service malapig kay uban kanamo malapig. Salamat sa matamis bilang nga presensya. Pabati sa matag sa kanamo Dios gikan sa pagsugod sa pagtapos malapinon. Labaw sa tanan si mga pulong. Ngaribot magahom salamat malaptamis bilang nga presensya. Bautis ta magsa kanamo Dios sa nekmamis temporary pagbalag-bulag. So dalangin sa Pastor Rizal amin Lord kay mag-aambing proteksyon sa matag sa likatan sa kasam talagman sa biyay pagsakay sa kanay balik sa pagsimba pagdaig paghimaya kanimo producer service malapinon. Kung ang rebos ka away sa talewala gahom singit ni sa ngalan ni Jesus. Kasawat na ito Jesus, amen and amen. Praise the Lord. God bless you po. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. God bless you all. Praise the Lord. Ingat po sa biyahe. Praise the Lord.